Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa tahanan ni Brother Peg na gagawin po natin yung home Bible study. Dito po sa Barangay 125, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Ang layon and bakit tayo dumalo kay Brother Peg, simple lang. Maghatid ng mabuting balita. Ang gamit ko pong Bible ay Poimen Bible. Kung tawagin ito, Biblia ng mga pastor. Ang mga pastor na tinutukoy po rito ay 13 simbahan po silang magkakasama. Iba-iba po silang simbahan pero nagkakasundo po sila sa isang Biblia. 13 po lahat yan. Pero yung aral po nito, nagkakaisa po sila. Amen? Bago tayo papalahot sa ating pag-aaral, tayo muna ay panandalian lumapit sa presensya ng Diyos upang hingin ang tulong ng Panginoon sapagkat ang Diyos lang ang makakatulong sa atin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, salamat po sa pagkakataon na binigay mo sa amin na kami po'y malayang mag-aral ng iyong salita sa Biblia. Po, amen. Buksan ang puso't isip ng bawat isa, lahat na nakikinig, nanonood ng video ito. Buksan mo po ang kanilang mga puso. Sapagkat, liban na buksan mo ang puso ng isang tao, talagang hindi po siya makakaunawa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Meron po tayong kasama, no? Baka akala niyo po wala. Loob ng tahanan ito. Ito po, si sister at ang mag-asawa. Huwag ko ng pagkikita ng asawa niya, masyadong gwapo eh. Pero pagkikita pa rin natin, taran. Ayun. Oh. Para siyang kandidato, nagtas pa ng kamay. Sa totoo lang, inuudyo ka, tuwak mo na lang nakagawad dito. Mananalo po ito eh. Matagal na po kami magkaibigan niya. Kaya nakakabiro na po kami. Ano ba? Naalala ko po nung araw, meron din po akong bina-Bible study yan. Hanggang tuluyan ang namatay, hindi ko nakita nagdamit. Ibang klase yan. Sa tagal namin nagba-Bible, talagang sinasadya niya yun eh. Kasi meron siyang pinupuntirya. Gusto niya kaming payayin. Wala tayong nagawa. Pumatok na po yung katok ng kamatayan. Ano po? Hindi naman ako natuwa doon. No? Hindi ko po gusto mangyari yun. Sapagkat ang aba ng buhay ng tao, depende po sa pasya ng Diyos. Diyos po nagpapasigil. No? Dito po sa libro, sa Bible, ang sabi po ay ganito. Meron po kasing, ang sabi ng Panginoong Jesucristo nung araw, nung siya po ay nangangaral dito sa ibabaw ng lupa, ang sabi niya ay ito. Sa Mateo 28, verse 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Ang nagsasalita si Jesus at ang kausap nyo, yung kanyang mga apostoles. Sa kanilang pangangaral sa kanilang panahon, ang sabi ni Jesus, turuan ninyo sila. Sino? Yung tao. Anong ituturo? Ipasunod ang utos ko, sabi ni Jesus. Ibig sabihin, obligado tayo sumunod pala sa utos ni Jesus. Basahin ko muli ha. Sabi ni Jesus, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Utos ko sa inyo. Ngayon, ang tanong, pag hindi ka sumunod, ikaw na tao.
Ano po ang magiging outcome ng ganyang klaseng ugali? Dito po sa 1:36, ganito po naman ang nakasulat. Ang sumasampalataya kay Jesus may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod kay Jesus, hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, manatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Sa dalawang talatang binasa natin, ang sabi ni Jesus sa kanyang panahon, ituro nyo ang utos ko at ipatupad ninyo ito sa kanila. Nasundin nila. Pag hindi mo sinunod ang gusto ni Jesus, hindi si Jesus ang magagalit sa iyo. Ang Diyos mismo. Oh. Bakit magagalit ang Diyos sa iyo pag hindi ka sumunod? Ang utos, ang aral ni Jesus ay ganito. Sa 12:49 at 50 ng 1. Basahin ko po ano. Sabi ni Jesus, sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin, ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Daskuti. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya't ang pinasasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. Oh. Ang aral ni Jesus nung panahon na siya nangangaral dito sa ibabaw ng mundo, hindi galing kung kanino ang aral niya. Galing mismo sa kanyang Ama. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Yung Ama niya, yung nasa langit. Yung aral ni Jesus galing sa Ama. Kaya kapag hindi mo sinunod si Jesus, hindi si Jesus ang magagalit sa iyo, kaibigan. Ang mismong Diyos ang magagalit sa iyo. Ngayon, meron akong Bible study noon. Ang hanap buhay niya, nagpapahiram ng pera. Sa isang, sige sabihin na natin yung totoo, sa City Hall ng Manila. Kapag yung ATM mo, wala kang pera, isang lamo sa kanya. Siyang mag-withdraw, yung matitira, yun ang makukuha mo. Ganun na. Dahil maraming empleyado ang City Hall, kailangan maraming pera. Maraming pera yun. Ang pangalan niya, huwag ko na sabihin, baka may makapanood ng taga City Hall, alam nila kung sino yun. Baka alamin pa nila. Ngayon, maraming empleyado ang City Hall, ang winawala nila. Dinideclare nilang loss. Siyempre, magkakaroon sila ng panibagong ATM. Kaya yung mama na yun, yung lalaki yun, pag mag-withdraw siya, wala na siya nag-withdraw. Kapag nakita kanya, mumurahin kanya sa harap ng maraming tao, mula sa bumbunan hanggang talampakan ng mura. Talagang ipapahiya kanya. Oh. Nagkatagpo kami niyan, Bible studyan ko. Ang sagot, ang tanong niya sa akin, Brother Manny, ang Diyos ba marunong magalit? Ito po yung binasa ko sa kanya. Alam niyo nung sabi niya, hindi ba ang Diyos ay pag-ibig? Tama ka. Huwag mong kakalimutan ang Diyos marunong din magalit. Ito yung binasa ko. Gusto niya kasing palabasin. Yung ugali niya, hindi tamahan. Pero kabisado ko na eh. Na-check ko ng background yung tao na yun. Kaya kabisado ko siya. Hindi ko alam kung patay na siya ngayon. O buhay pa rin. Kung buhay pa, no? Hindi na kami nagkita. Kaya ang Biblia po, specific. Hindi po si Jesus ang magagalit, kundi ang mismo ang Diyos, ang kanyang Ama. Ang sabi po rito sa 3:17,
ganito rin po nakasulat. Tingnan nyo po, hindi po si S magagalit talaga. 3:17, simulan natin sa 16. 1:3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Tayo po yung mga tao. Sinasabi ng Diyos, mahal tayo. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, si Jesus, upang sino man sumampalataya sa kanya, kay Jesus, hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus, hindi upang hatulan ng parusa ang tao, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kita niyo po? Hindi po naparito si Jesus upang hatulan tayong mga tao. O kita niyo? Wala siyang karapatang hatulan tayo. Ang papel ni Jesus, kaya siya pumunta rito sa lupa, kaya pinadala ng Diyos si Jesus dito sa lupa, para saan? Iligtas tayo sa tiyak na kapamakan sa apoy ng impyerno. Ang trabaho lang po ni Jesus ay ito. Dito sa unang 1 chapter 3. Ganito po ang nakalagay. O mababasa natin. Ang sabi niya ay ganito. Unang 1 chapter 3 verse 8. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo. Bibigyan ko yung halimbawa. Halimbawa, ang trabaho mo magbenta ng droga. Talagang nakakawasak po yan, droga. Halimbawa, nahuli ka na, nakulong ka na, ayaw pa rin magbago. Indahin, pag namatay ka, na sa about droga, ang naging involvement mo, hanggat nagbebenta ka ng droga, gumagamit ka ng droga, hindi ka pagagalitan ng Diyos. Kasi mahal ka niya. Yung binasa natin kanina, 1:3:16. Pero pag inabot ka ng katok ng kamatayan at ganyan pa rin ang buhay mo, sad to say, doon ka magbabayad sa Diyos ngayon sa impyerno. Hanggat na dito tayo sa ibabaw ng mundo, gusto ng Diyos, lahat tayo magbago. Kasi nga lahat tayo nagkasala sa Diyos. Magbago. Oh. Anong sabi sa unang 1:3:8? Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo. Sapagkat sa simula pa ay nagkakasala ng dyablo. Kaya't naparito si Jesus, anak ng Diyos, upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang trabaho po ni Jesus, kaya siya nagpunta rito sa ibabaw ng mundo, wasakin ng gawa ng dyablo sa buhay ng tao. Yan ang trabaho niya. Wawasakin ang ginawa ng dyablo sa buhay natin. Kasi po, wala tayong kakayahan, wala tayong kapangyarihan para labanan ng dyablo. Sapagkat ang dyablo hindi natin nakikita, pero ang dyablo nakikita tayo. Sometimes, madali mo naman makilala ang dyablo. Pag meron nag-aaway, nagmumurahan, sigurado, kampon sila ng dyablo. Kasi ang ibig sabihin po ng Satanas, masama. Ibig sabihin, kung masama ang ginagawa mo, dyablo ka. Kaya tayo pong mga tao, anong sabi ni San Pedro? Ayon po sa sulat niya, ikalawang Pedro o unang Pedro sa 2, ganito po ang nakalagay. 2:24 at 25. Sa kanyang pagkamatay sa krus. Sa history, ngayon po ay Sabado, kahapon Friday. Kung ngayon mangyayari yon, kahapon namatay si Jesus. Ngayon nasa libingan siya. At bukas, araw na Linggo, muli siya babangon. Kasi nakalagay dyan, 3 araw siya nakalibing.
Okay, balikan natin si San Pedro. Sa kanyang pagkamatay sa cross, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay na ngayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo pinagaling. 25. Sapagkat tayo ay tulad ng mga taong ng mga tupang naligaw. Ngunit ngayon kay manumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. So, ginawa na po ni Jesus sa kanyang tungkulin. Lahat ng kasalanan ng tao, dinala niya po sa krus ng kamatayan. Yung pasan-pasan na krus ni Jesus, yun po yung kasalanan natin. Yun po ang nagpahirap sa kanya. Kung inyo pong mapapanood yung mga palabas na ganyan, ilang beses pong tumumba si Jesus. Dahil po sa bigat ng kasalanan natin. Pinasan niya. Kumbaga parang ganito. Yung kasalanan niya, kinuha ng Diyos, binigay niya kay Jesus. Yung kasalanan ng tao, kinuha, binigay kay Jesus. Para tayo po ay hindi maparusahan. Para hindi po tayo mapunta sa tiyak na kapahamakan, sa apoy ng impyerno. Siya po nagdusa, naghirap, binugbog hanggang mamatay sa ibabaw ng krus. Ano pang sabi niya sa 25? Ulitin ko Sapagkat ay tulad ng mga tupang naligaw. Tayo pong mga tao, nangaligaw po tayo. Anong ibig sabihin ng nangaligaw? Imbis na sumunod tayo sa Diyos, may nagkanya-kanya tayo. Ay, hindi, tsaka na lang ang Diyos, dito ka ako. Bahala kayo. Sabi ng iba, sige, bahala ka rin, dito kami. Nagkanya-kanya po tayo ng lakad sa ibabaw ng lupa. Dapat, ang sabi ni Apostol Pablo, Efeso, chapter 2, sa verse 10. Ganito po naman ang nating mababasa. Ganito ang sinabi niya, no? Chapter 2, verse 11. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pagkikipag-isa natin kay Kristo, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inandan niya noong una pa man upang gawin natin. Ano yung gawa natin? Mabubuti. Ano yung mabubuti? Salita ng Diyos. 7:12 ng Roma. Salita ng Diyos ay banal, matuwid at mabuti. Doon po dapat ang lakarin natin, yung mabuti, yung salita ng Diyos. Ang problema, ano sabi ni Pedro? Nagkanya-kanya tayo ng dahan. Dahan dito, bahala na tayo. At hanggang ngayon naman, di ba? Bahala ka sa buhay mo, pare. Buhay mo yan. Huwag mo kami pakialaman, buhay namin to. Di ba ganyan? Ano yan? Kanya-kanya ng lakad. Pero sana, kung sinunod lang natin ang gusto ng Diyos, isa lang, sundin ang kanyang utos. Pwede lahat ng tao matino. Bakit hindi matino? Tingnan nyo na lang sa Pilipinas. Abogado, magnanakaw. Hindi nag-aral, magnanakaw. Hindi mo malaman. Nung manalo, hawak ang Biblia, susumpa, yung dulo ng sumpa, so help me God. Nang manungkulan, ang bahay barong-barong, nung matapos mansyon. Di ba totoo yan? Totoo yan. Saan nakakitang nagpagawa ng tulay kalahati? Kalahati binulsa. Sabi nila, bakal, simento, bato,
Hindi mo pwedeng ibulsa yan. So, yung pambayad, di mo bulsa na lang. Yan ang nangyayari ngayon. Pero kung lahat lang ng tao sana sununod yung utos ng Diyos, eh di sana walang napakayaman ng Pilipinas, kaibigan. Pero bakit walang bahay ang mga tao sa Pilipinas? Sipin niyo yan. Kaya ang sabi ni Jesus, turuan sumunod ang mga tao sa utos ko. Anong pangako? Balikan natin yon. Magtatapos na tayo. Mateo 28:20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inihutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang susunod kay Jesus, kasama niya si Jesus hanggang katapusan ng panahon. Ang hindi susunod kay Jesus, baligtarin mo. Ang sabi ni Satanas, huwag kang mag-alala bata, ako ang sasama sa iyo. Sige na, magpagawa ka ng tulay, kalahati lang ha. Yung bakal putulin mo, kalahati baon mo, yung kalahati bulsa mo na. Di ba? Totoo yan. Kung talagang ibinabaw lang gusto yung bakal, ang haba ng bakal. Ibabaw mo, hindi mo matutumba yun. Ba't dumating lang ang tubig, nagsitumbahan. Yung pala kalahati lang nakabaon. Kaya sabi ni Satanas, huwag kang mag-alala bata. Kung ayaw ni Jesus, ako sasama sa iyo. Di ba? Kaya dalawa lang kapangyarihan dito. Si Jesus at si Satanas. Kung ayaw mo kay Jesus, sabi ni Satanas, kahit ayaw mo, sabi niya, kunwari ayaw mo sa akin, pero totoo, barkada tayo eh. Di ba? Sabi siya, nakawin mo na yun, alam mo nakakakita. Kita niya. Saan nilalagay yung ninakaw? Sa bangko. Ano sabi ng bangko? Ay, hindi ko pwedeng buksan yan. Di ba ganon? Alam niyo po, maliwanag ang turo ni Jesus. Turuan kayo sumunod. Lahat tayo. Hindi lang mo kayo, pati ako. Kasi wala pong exempted na tao. Nagkamali ako, magbabayad ako sa Diyos. Nagkamali kayo, magbabayad kayo sa Diyos. Pero, mas maigi na po yung sumusunod tayo. Bakit? Pag sumusunod po tayo, kahit paano, meron pong titignan ng Diyos sa atin. Hindi ka sumusunod. Anong titignan ng Diyos sa'yo? Wala. Mas maganda, sumunod na lang po tayo. Alam niyo po, ito lang sasabihin ko. Sa isang barangay, problema ka ng barangay ninyo. Kapag tumino ka, sino nang matutuwa? Ang barangay. Ang barangay matutuwa. Bakit? Tatanggalan siya ng problema. Sino pa? Pamilya mo. Anak, anong nakain mo? Ba't naging mabait ka na ngayon? Di ba ganyan ang mga magulang? Ay, pagpamisa natin, bumait eh. Mas maganda na po yung kesa sa hindi. Alam nyo, kung ako susundin nyo, gusto ko maging masunurin tayong lahat sa Diyos. Bakit? Alam nyo, ang sumusunod sa Diyos, baginahawa ang buhay. Wala pong, kasi ganito, yung bigat na dinadala mo, mawawala yun. Kaya ako po sinabing gagahan ng buhay. Ako, sige, sasabihin ko na. 6 years and August, September, October, November, December, January, April. 6 years and 6 months. Stroke nurse po ako.
Sa ospital, pag nagpapacheck up ako, nangangaral ako sa ospital. Hanggat wala po yung doktor na tumitingin sa akin, pinangangaralan ko po yung mga pasyenteng gaya ko. Anong sabi nila sa akin? Mukha ka naman walang sakit eh. Nakikita, lumalakad ako. Nangangaral ako, nakatayo, lumalakad. Kasi gusto ko lahat makapakinig. Isipin niyo po yan. Kung ngayon, na-stroke ako ngayon, kinabukasan, yung tuhod ko naman, napunit ng konti lang. Ito, ganito. Dito lang portion. Kala dito lang, bagya lang. Anong sabi ng Philippine Orthopedic? Kumbaga, napunit lang. Pero, hindi ako makatayo, hindi ako makalakad. Sipin nyo, punit lang. Hindi ako makalakad, hindi ako makatayo. Masakit ang tuhod ko. Anong sabi sa akin ng Philippine Orthopedic? Walang gamot yan. Kita niyo po. Ikutin mo lahat ng ospital na ito. Magtanong ka kung may gamot yan. Kasi ang gusto ko gamot. Ang sagot ng doktor, walang gamot. Sabi ko, anong gamot? Sabi niya, opera. Magkano? 150,000. Wala akong pera. Sabi ng doktor, magpa-sponsor pa. Naalala ko, member ako ng PhilHealth. Sa panahon ni Duterte. Sa panahon ni Duterte, doon ninakaw naman yung pera ng PhilHealth. Sabi ko sa PhilHealth, meron pa ba akong natirang pera sa inyo? Bakit po? Sabi nila. Di ba ninakaw nyo ng lahat? Yung pera namin. Pera namin yan, hindi pera ng gobyerno yan. Sarili namin bulsa, nagbabayad kami ng PhilHealth. Pagkatapos nanakawin nyo. Bakit po? Sabi nila, magpapa-opera ako. Alam niyo, no, sagot ng PhilHealth sa akin, wala na po kayong babayaran. Kita nyo. Dala ko yung ID ko eh. Ayusin nyo na lang po yung mga papeles na ito. Wala na kayong babayaran. Ninakaw ba nila yung pera ng PhilHealth sa panahon ni Duterte? Ninakaw. Kung matino ang tao, hindi sana intak ang pera. Hanggang ngayon sana, walang pasyenteng nagbabayad. Dapat lahat ng pasyente hanggang mamatay libre. Anong kwentang batas ang PhilHealth kung magbabayad ka rin lang pala sa ospital? Ginawang palabigasan ang PhilHealth ng gobyerno. Kayo kung di ka nagbabayad ng PhilHealth, okay lang. Hindi sasamaan yung loob nyo. Paano ako bumabayad ako? Pagkatapos pag nakawang ka, pera mo, ninanakaw, di ka ba salamat na lang sa Diyos. Nagkasundo kami ng doktor. Sabi niya, pag hindi mo na kaya tiisin, tsaka ka magpa-opera. Okay ka ako. Kasundo kami ng doktor. Biyaya ng Diyos. Ito ako ngayon. 6 years and 6 months. Hindi ko po pinagalaw ang tuhod ko. Naglakad ako ngayon mula doon sa Smoky Mountain. Pumunta po ako dito sa bahay ni Brother Payne. Naglalakad lang ako. Biyaya ng Diyos. Sa tulong at tawa ng Panginoon Diyos. Yung pagsunod po sa Diyos, kasama po yung protection natin sa Kanya. May problema ka? Sabi ni Jesus, sagot ko na yan. Uli. Panguling talata. Kaya yung sinasabi ng mga tao, mukhang wala ka sakit sa amin na. Sabi ko mukha lang, kasi meron naman ako papileto, basahin nyo. Diba?
Mukha lang talaga. Oh. Anong sabi ni Jesus? Sa 11:28 ng 1. Kanya lang, meron pong kalagit na batas ito, kaibigan. Minsan ng tao masyadong mainipin. Huwag po kayong mainip. Sa tagal nyong o limbawa, 50 anyos ka, 50 anyos ka pinagtiisan ng Diyos, pagkatas gusto mo ang Diyos apurahin mo? Huwag namang ganyan. 11:28 ng Mateo. Sabi ng ating Panginoong Yesus, lumapit kayo sa akin. Yan po ang pahanyaya ng ating Panginoong Yesus. Lumapit sa Kanya. Kayong lahat wala siyang tinira. Lahat. Na nahihirapan at lubang, nabibigatan sa inyong pasanin. Kasi alam ni Jesus, wala kayong magagawa. Wala tayong magagawa. Kaya niya, no, ini-invite tayo. Kasi siya lang makakatulong sa atin. At bibigyan ko kayo. Bibigyan ko kayo. Promise. Promise yan. Ng kapahingahan. Alam niyo po, nung mangyari sa akin ito, hindi ko sinabi sa Diyos, ba't mo ako pinaganito? Hindi ko sinisi ang Diyos. Bakit? Wala naman siyang pagkialam dito. So, anong ginawa ko? Yan, lagi kong nilalapit sa Diyos sa araw-araw. Diyos ko, tulungan mo ko. Hindi na ako nananalangin ng marami, basta tulungan mo ko, kakulang sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Bakit? Alam naman ng Diyos ang kailangan mo eh. Yung iba, kulang na lang, bulayin pa ang Diyos eh. Hindi. Ang sabi ni Jesus, lumalapit ka pa lang, hindi ka pa nagsasalita, alam na ng Diyos ang pangangailangan mo. Mateo 6:8. Ang gusto lang ng Diyos talagang nanggagaling sa puso ang sinasabi mo, kaibigan. Wala pong imposible sa Diyos. Ako po, 6 years and 6 months, 2 sakit. Sabay nangyari. Hindi ko naman alam na na-stroke ako eh. Nag-sticky lang ang aking labi. Nagpunta ako sa doktor. Sabi ng doktor, na-stroke ka. Doktor, nag-uusap tayo ngayon. Sabi mo na-stroke ako? Nakatwira pa ako eh. Uminom ka ng gamot. Ano ko yung gamot na yan? Mag-maintenance ka na hanggang buhay mo yan. Ano? Alam niyo po, more than 2 years na po ako hindi umiinom ng gamot. Kusa akong hininto yun. Ako na mismo, hinunto ko. Bakit? Ganito na ako nung na-stroke ako. Hanggang ngayon, ganito pa rin ako eh. 2 years na. Isipin niyo po yan. Ako hindi ko kayo dinidiscourage o whatever na tularan niyo ko. Sinasabi ko niya sa inyo. Sabi ni Jesus, halika. Tutulungan kita. Dahil naniniwala ako kay Jesus. Anong sabi ni Jesus? Sasamahan kita hanggang katapusan ng panahon. Hindi naman ako takot mamatay. Bakit? Kasama ko si Jesus eh. Mas matakot ka kung si Satanas ang kasama mo at mamatay ka. Sigurado, impyerno ka. Bakit? Pupuntang impyerno si Satanas eh. Hindi naman langit si Satanas. Pa-impyerno. Mateo 24, 25:41. Papunta sa ng impyerno. So hanggang dito na lamang po, medyo napahaba na ko, tinapasarap kasing bulay ng salita ng Diyos. Pero sana meron po kayong natutunan. Ang mahirap, napataaba ng konti ang mensahe, wala man lang kayong natutunan. Huwag namang ganong, kaibigan.
Alam niyo, yung makapulot man lang kayo kahit kapirasong aral, ginto na po yun sa inyong buhay. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagturong sa amin, ang papatutuho mo sa amin ng iyong aral. Salamat po. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ito po ang inyong kaibigang Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa bahay ni Brother Peng. O yan, o. Paikot muna natin para makita natin sila. Yan po si Bianan. Yan po yung anak. Yan po yung manugang. Ayan. Si Brother Peng. Nandito na lamang po. God bless us all po. Bye-bye.